Eto ang 30 secrets na siguro hindi mo pa alam sa Demon Slayer. Simulan natin mga pre kay Rengoku. Alam mo ba kung bakit siya sumisigaw dito ng umay? Well, aside na ang meaning nito sa Japanese ay masarap, meron itong dark reason. Noong panahon kasi ng mga samurai sa Japan, meron silang tradition na dapat nilang i-enjoy at namnamin ang bawat pagkain bago sila makipaglaban. Dahil baka ito na raw yung last meal nila. So ang rason kung bakit paulit-ulit na sumisigaw si Rengoku ng umay ay hindi lang dahil masarap yung pagkain, kundi dahil iniisip niya na baka ito na yung kanyang last meal. Kung tutuusin mga pre, masasabi natin na parang foreshadowing na rin ito bago siya maging isang donut. Anyways, during rin sa Mugen Train arc, nung sumakay sila Tanjiro sa tren, may mapapansin tayong kakaiba sa scene na ito. Yes sir, kamukha nga ng babaeng ito ang human form ni Nezuko. Parehas na parehas yung muka, yung outfit, at pati na rin yung hairstyle. Speaking of Mugen Train arc, nung kinalaban ni Tanjiro sa Enmu, gumamit nga siya dito ng sun breathing technique na tinatawag na clear blue sky. At right after niyang gamitin ito, kung titingnan mong maigi ang susunod na mga frame, naging color blue nga yung langit kahit na sa gabi ito nangyari. Pero hindi lang din sa mga episode ang may mga Easter egg, kundi pati na rin sa mga openings ng Demon Slayer. Katulad na lang sa first opening ng episode 2. Makikita natin dito ang introduction sa lahat ng Hashira. However, kung mapapansin nyo, si Giyu nga lang yung nakikita natin, habang yung the rest ay naka-blackout. At ang rason nito ay dahil si Giyu pa lang yung nire-reveal na Hashira sa time na to. Pero nagbago nga ito sa episode 20 nung na-reveal na si Shinobu. At sa episode 22 at finally sa episode 23 nung na-reveal na ang lahat ng Hashira. Ganyan din sa opening ng Entertainment District arc dahil ang picture ni Tanjiro na ginamit dito ay ang ginamit din sa opening ng Mugen Train arc. Ito yung side by side mga pre. Medyo magkatulad nga. Pero marami ring fans ang nagsasabi na ang mga nakaharap daw sa left side ay ang makakasurvive, habang yung nakaharap naman sa right side ay ang mamamatay. Okay, nasa easy level pa lang tayo mga pre. At kung papanoorin mo ang video hanggang dulo, malalaman mo ang nag-iisang karakter na kayang talunin si Yorichi. Spoiler alert lang din pala. Alright, balik tayo sa opening ng Entertainment District arc. Makikita nga natin dito sa likod ang mga may-ari ng bahay na tinuluyan nila Tanjiro, Zenitsu at Inosuke nung nag-disguise sila bilang mga babae. Hindi lang yan. Dahil sa opening, makikita natin ang lalaking ito, which is ang lalaki na aksidenteng nasapak ni Inosuke. At pati na rin ang lalaking ito na eventually naputulan ng kamay dahil kay Daki. Pero hindi lang dyan nagtatapos. Dahil sa scene na to, habang tumatakbo si Inosuke sa bubong, may mapapansin tayong dalawang daga. At eto nga yung mga machong minions ni Tengen. Dahil pag-usapan na natin ang Entertainment District arc, naalala nyo ba ang scene na ito kung saan iniinsulto ni Gyotaro si Tanjiro? Tinawag niya nga siya na muskera, bongkura, noroma no fumuke, yaktatazu. However, meron itong malalim na rason kung bakit niya ito sinabi. Sa next episode nito, na-reveal nga dito ang backstory ni Gyotaro kung saan ito rin yung mga insulto na sinabi ng ibang mga tao kay Gyotaro. Sa laban din ni Tanjiro at Daki, nagawa ng putulin ni Tanjiro ang isang paa ni Daki. Pero kung mapapansin nyo mga pre, hindi lang yung paa ang nag-regenerate, kundi pati na rin ang suot ni Daki. Medyo nakakapagtaka nga ito, lalo na nung kinalaban ni Daki si Nezuko. Dahil nung bumalik yung isang paa ni Nezuko, hindi nga kasamang bumalik ang kanyang suot. So, nagkamali nga ba sila sa pag-animate nito? Well actually, maraming fans ang nagsasabi na parte raw ng katawan ni Daki ang kanyang mga damit. Since ang kanyang Demon Blood art ay gawa rin sa parehong material ng kanyang belt. Naalala nyo rin ba ang scene na to kung saan nagkaroon ng PTSD si Daki kay Yorichi? O post-traumatic
sun breathing disorder. Kung makikita nyo nga, ang mga mata ni Yurichi dito ay naging color white na nagpapakita kung gaano siya ka nakakatakot para sa mga demons. And right after matapos ang flashback na to, makikita din natin ang mga mata ni Tanjiro na naging color white na katulad kay Yurichi. Speaking kay Daki, alam mo ba na ang kanyang outfit ay sinensored sa bansang China? Medyo mahigpit nga ang China pagdating sa mga revealing outfit para maprotektahan ang mga kabataan. Kaya naman, sinensored nila ang demon outfit ni Daki. Ganyan din ang nangyari sa earrings na suot-suot ni Tanjiro. Although ang symbol sa earrings na to ay connected sa sun breathing technique, naging controversial nga ito sa ibang mga bansa. Bakit ka mo? Well, dahil marami ang nagsasabi na ang design nito ay similar daw sa Rising Sun flag ng Japan. Kaya naman, ang earrings ni Tanjiro ay sinensored ng China at South Korea. Hindi lang yan. Pati rin ang tatlong asawa ni Tengen. Sa original version ng anime, medyo revealing nga yung mga outfit nila. Pero sinensored nga ito sa Chinese version ng mas modest tingnan. Okay, dahil napag-usapan na natin ang tungkol sa mga outfit mga pre, alam mo ba na ganito sana ang unang uniform ni Shinobu? Yes sir. Medyo revealing nga din ito katulad ng kay Mitsuri. However, nung una itong nakita ni Shinobu ay sinunog niya kaagad ito sa harap mismo ng gumawa ng kanyang uniform. Ganyan din sa first design ni Tengen. Ang initial design sana ni Tengen ay medyo payat, medyo nakatabon yung muka, at meron din siyang arm sleeve sa isang kamay na parang volleyball player. Buti na lang hindi ito natuloy. Napansin mo din ba kung bakit ganito yung outfit ni Giyu? Ang green and yellow jacket na ito ay ang jacket nga na sinusuot ni Sabito. Habang ang kabilang jacket naman ay galing sa ate ni Giyu na si Chutaku. At namatay nga silang dalawa para protektahan si Giyu. Speaking sa ate ni Giyu, sa Swordsmith Village arc, pinakita nga sa atin ang backstory ni Genya. At during sa scene na to, makikita natin ang babaeng ito na nakatalikod. May napansin ka bang kakaiba sa kanya? Yes, kamukhang kamukha niya nga ang ate ni Giyu. Ang kanyang hairstyle, damit, at pati na rin ang ribbon sa kanyang buhok ay parehas na parehas. Pero ang mas interesting dito mga pre, since ang scene na ito ay isang backstory, malaking chance na buhay pa ang ate ni Giyu sa time na to. So possible na siya talaga to. Sa episode 25 din ng season 1, inintroduce nga sa atin ang character na si Kanai Kochu, ang former flower Hashira. Pero kung mapapansin natin ang kanyang outfit, medyo familiar nga ito. Kasi after mamatay ni Kanai, ang kanyang jacket o haori ay sinuot nga ni Shinobu. At ang kanyang hair clip ay sinuot din ni Kanao. Alright, tapos na tayo sa mga medium level secrets. Dito naman tayo mga pre sa hard level na siguro hindi mo pa alam sa Demon Slayer. Nga pala, napansin ko na 82% sa mga nanonood sa akin sa YouTube ay hindi pala nakasubscribe. Ba't naman ganun? Tsaka napansin ko din na mas marami din yung nanonood sa akin sa Facebook at tsaka sa TikTok. Kaya kung pinapanood mo man to sa Facebook o di kaya sa TikTok, lumipat ka na sa YouTube. Sa YouTube lang kasi ako kumikita mga pre, kaya baka naman, subscribe. Anyways, alam mo ba kung bakit nagsusuot lagi ng mask ang former water Hashira na si Orokodaki? According sa Demon Slayer fanbook, nagsusuot si Orokodaki ng mask kasi pinagtatawanan daw siya dati ng mga demons dahil sa kanyang mabait na itsura. At kung gusto niyo malaman kung ano yung itsura niya, ay eto nga yung itsura ni Orokodaki kapag hindi siya nagsusuot ng mask based sa KNY exhibit. Pero kung gusto niyo ding makita kung ano yung itsura ko mga pre, mag-face reveal ako pag umabot na tayo ng 500k subscribers sa YouTube. Kaso ayoko palang magpakita kaya wag na lang pala kayo mag-subscribe. Napansin mo din ba ang mask na to na binigay ni Orokodaki kay Tanjiro? Maraming fans ang nagsasabi na reference daw ito sa mask ng Anbo Black Ops ng Naruto. Pero actually, ang mask na ito at ang mask ng Anbo Black Ops ay inspired talaga sa Kitsune mask. Ang traditional fox spirit mask na madalas sinusuot sa mga Japanese festival. Alam mo din ba kung bakit nagsusuot si Inosuke ng mask? Nung sanggol pa lang si Inosuke, itinapon nga siya ng kanyang nanay sa isang ilog para maprotektahan siya kay Doma. Pero buti na lang ay natagpuan si Inosuke ng isang baboy ramo. At ang baboy ramo na rin mismo ang nagpalaki kay Inosuke.
Unfortunately, namatay nga yung baboy Ramo. And as a tribute sa naging mother figure ni Inosuke, kinuha niya yung ulo ng baboy Ramo, nilinisan at ginawa niya itong mask. Tingnan niyo kung gaano ka-cute si Inosuke dito mga pre. Speaking kay Inosuke, nung sumisikat na nga ang Demon Slayer manga noong 2016, maraming fans ang naiintriga sa face reveal ni Inosuke. Dahil sa panahong yon, wala pang nakakaalam kung ano talaga ang kanyang itsura. However, ilang buwan bago pa ang official face reveal niya sa manga, aksidente ngang na-reveal ang mukha ni Inosuke sa isang bonus chapter. Kaya naman, gumawa ng apology letter si Kuyuharu Gotoge, ang author mismo ng Demon Slayer dahil sa nangyaring insidente. Pero alam mo ba kung bakit color pink yung buhok ni Mitsuri? Sa Swordsmith Village arc, makikita natin ang backstory ni Mitsuri kung saan ang kanyang buhok nung bata pa siya ay color black. Pero bigla nga itong nagbago nung medyo lumaki na siya at naging color pink. Bakit kamo? Sa post-credit scene ng Season 3, ang rason kung bakit nag-iba yung kulay ng buhok at mata ni Mitsuri ay dahil kumain daw siya ng 170 rice cake araw-araw sa loob ng 8 months. Now siguro napansin mo na din siguro yung peklat sa noo ni Tanjiro kung saan bigla nga itong nagbago mula sa ganto at naging ganto. Pero alam mo ba kung kailan ito nagbago? Nung bata pa si Tanjiro, nakuha niya nga ang peklat sa kanyang noo dahil natapunan siya ng mainit na tubig. At nagbago nga ito sa final selection ng Season 1 Episode 4. Sa mismong scene na ito yung last time na nakita natin ang ganitong itsura ng peklat ni Tanjiro. Pagkatapos, nauntog siya ng malakas sa isang kahoy na nagresulta sa pagdugo ng kanyang noo. At sa episode 6, dito na nga ni-reveal ang panibagong design ng peklat sa noo ni Tanjiro. Naalala nyo rin ba ang batang to sa Mugen Train arc? Nung pumasok siya sa panaginip ni Tanjiro, gamit ang Blood Demon art ni Enmu, makikita natin ang 6 na maliliit na spirit. At most likely, nire-represent nito ang mga namayapang pamilya ni Tanjiro. Ang kanyang tatay, nanay, at 4 na kapatid. Okay, isa nga ang Mugen Train movie sa pinakamagandang anime movie na napanood ko. Ito rin syempre. Pero alam mo ba na ang budget nila sa paggawa nito ay nasa $15 million? Yes sir. At kumita nga sila ng over $500 million sa movie na to. Nalamangan nga nila mga pre ang Spirited Away na kumita ng $395 million. Pero kahit napakalaki ng kinita ng Mugen Train movie, maraming report ang nagsasabi na ang author ng Demon Slayer ay binayaran lang daw ng $19,200. Kung i-compute natin to sa peso, kumita yung Mugen Train movie ng 28,360,500,000 pesos. Tas yung natanggap lang ni Gotoge ay 1,075,200 pesos. Bro, asan yung hustisya? Now, isa sa mga hidden secrets na siguro hindi nyo alam ay nung hindi pa nagagawa ang Demon Slayer. Noong 2013, gumawa si Gotoge ng isang one-shot manga na ang title ay Kagari-Gari. Kung babasahin nyo ang manga na to mga pre, masasabi nyo na parang rough draft ito ng Demon Slayer. Ang character design nga ng main character sa manga na to ay parang pinaghalong Tanjiro at Giyu. However, may pagka-edgy nga yung personality ng bida, kaya maraming fans ang hindi ito natripan. So natutunan ni Gotoge na mas magiging sikat ang kanyang manga kung mabait at wholesome yung main character. Pero hindi lang dyan nagtatapos, dahil may isang character sa manga na to na kamukhang kamukha ni Muzan. I mean, tingnan nyo naman yung outfit mga pre. At Muzan din pala ang pangalan niya dito. Makikita rin natin sa manga na to, sina Tamayo at Yoshiro, kung saan ang kanilang Demon Blood art ay parehas din sa Demon Slayer. At last, andito na tayo sa panghuli. Alam naman natin na ang pinakamalakas na karakter sa mundo ng Demon Slayer ay si Yurichi Tsugikuni. Pero alam mo ba na may isang tao na kayang tumalo kay Yurichi? Yes, ang taong ito ay mas malakas pa nga sa kahit sinong Hashira at mga Upper Moon Demons. At yan ay walang iba kundi si Murata.